Good evening. Good evening po sa atin. Okay. Minsan pa ho, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ba ay naririnig? No? Good evening. Okay. Yes. Salamat at kasama kayo ngayon sa gabing ito. At hiling po natin na tayo po ay patuloy pong gabayan ng Panginoon, no? Upang mas makilala natin siya. Okay. So, naririyan na po ba lahat? Okay, isi-share lang po natin muna yung ating video. Okay. So, okay. Minsan pa ho, maraming salamat po sa pagsama ninyo. At salamat po sa gabing ito, no? At one try lang ay nakapasok agad tayo. So, sige po. Doon po sa mga kapatid na may mga prayer requests, maaari ninyong i-message yung inyong mga prayer requests. So magandang gabi po, Ate Joy, Pastor Dennis. Magandang gabi po sa inyo. Ano po? At nawa ay malinaw po yung ating nawa malinaw po itong ating signal po sa inyo. Na po? Okay. Sige po, tayo po ay magsimula sa panalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, sa gabing ito, sa oras na ito, dalangin namin na patuloy kang manguna, maghari sa buhay namin. At kayo, Panginoon, ay patuloy pong kumilos sa puso, sa buhay ng mga tao na maaabot ng mensahe na ito. Hiling din po, Panginoon, na ang bawat panalangin na idudulog sa iyo ay iyo nga pong dinggin gaya ng iyo pong pangako, O Diyos. Maraming salamat na kami ay nakakaasa sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Lori, no? Ate Lani. Okay, Ate Ella, Ate Bioli, kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Okay, so praise God. Doon po sa mga kapatid natin na ano, paki paki-share nyo na lamang po, no? Okay, okay, salamat. So mga kapatid, tayo po ay naroon na sa ikatlong parte ng ating pag-aaral sa Book of Genesis. Opo. Tayo ay dadako mamaya sa hardin ng Eden. Yan. Pero bago yon, tayo po ay sumabay sa awitin na ito ng pagkilala sa Panginoon. Nako, Ate Violi, nasa Ormo ka pala, ano? Yan yung hometown ng aking nanay. Yan.
May mga igsuon pa kami riyan. Okay, so magandang gabi po sa inyo. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin at sabayan po natin ang awit na ito. Kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin.
Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, minsan pa ho, akin pong binabati ang bawat isa, ang mga kapatid, no? Salamat sa pagsama. Okay, si Kuya Amboy, si Ate Au, kumusta kayo dyan sa Cavite? Ate Marjorie, Ate Marjorie, kumusta? Kumusta ang Commonwealth at Fairview? Yan, si Ate Luz Lucy, nawa ay wala nang baha dyan sa inyong lugar, no? Okay, at din si Pastor Neneng. Salamat sa pagsama. At sa si Ate, sa iba pang mga kapatid na kasama natin sa gabing ito. Okay, pwede nating ibahagi rin ang link na ito sa ating mga kapatid, no? Kapatiran. Okay, tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pagtalakay sa Book of Genesis, no? Nasa Book of Genesis tayo. So, yung pattern po natin, mostly ay yung Sunday po natin at yung iba, nasa New Testament tayo. At habang yung itong midweek naman natin ay nasa Old Testament book. No? At kung loloobin pa ng Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng pagkakataong makapagturo pa sa ibang pamamaraan, nais nating ituro ang the whole counsel of God, no? Yung kabuuan ng katuruan ng Biblia o ng so magandang gabi po sa inyong lahat. So kung kayo po ay may mga prayer requests, pwede nyo kong i-type dyan sa comment section. At kung medyo tinatawag na delicate, yan, pwede nyo namang i-message sa akin. Yung hindi pwedeng i-broadcast, no? So magandang gabi po sa atin, sa mga kapatid dyan na maaaring yung iba ay giniginaw. Yan. Samahan niyo po ako sa gabing ito. Tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos at tayo po ay nasa series ng Book of Genesis. Narito na tayo sa Genesis chapter 2 sa the Garden of Eden, no? Sa Garden of Eden. Itong bagay na ito, itong topic na ito, marami ang eksperto na siguro dito, no? Pero patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. So magandang gabi po, Ate Princess. Yan. So, okay. So magandang gabi sa inyong lahat, sa inyong tanan. The Garden of Eden. Okay. At ito po yung ang halamanan ng Eden. Ito po ay hango sa Genesis chapter 2. Okay. Sabi dito, nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halamanan o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa labok, hiningan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Yan. So magandang gabi po, Ate Pernales at Claire Ortiz. No? Good evening. Tuloy tayo. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una ay tinawag na Pison at ito'y umaagos sa lupain ng Habila
Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onis. Ang ikalawang sanga ng ng ilog ay tinawag namang gihon at umaagos sa lupain ng Ethiopia. Tigris naman ang tinawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ay ang Euphrates. Kinalagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain iyon. Sabi sa Ingles, for when you eat of it, you will surely die. Okay. Pagpapatuloy, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon at himpapawid inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang anggop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayunman, hindi sila nahihiya. So, punta na ho tayo, no? Alam niyo po, ito pong Garden ng Eden, ito po ay larawan ng divine order at ano yung panawagan, ano yung purpose ng tao, no? Napakainam na binabalikan natin ito. So yung Genesis 2 portrays God's order, yung provision niya at yung goodness niya. Nilikha niya ang mundo, ito po ay isang mabuti at pagkatapos niyang likhain itong mabuting mundo na kanyang nilikha, siya po ay nagpahinga. At pagkatapos niyon, he placed yung tao sa hardin, ah, isang hardin na abundant at binigyan niya ng purpose yung tao through work and relationship. Yan, no? Napaka-importante yun, mga kapatid. Minsan akala ng tao dahil nagkasala ang ating unang magulang, kaya nagkaroon ng work, no? Hindi ho. Sa simula pa lamang, may trabaho na ang tao. Ang kalalakihan, may trabaho, no? Ang bawat isa may trabaho. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Manager yun. No? Tapos gardener, ano pa? Tayo yung nagle-label, ano yung itatawag doon, no? Sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos, talagang trabaho yun, no? Yung napakagandang hardin, ito po ay naging setting din ng kung saan ang tao ay itetest, kung saan ang tao ay titignan ng Diyos kung talagang sumusunod o nagmamahal sa Kanya. Okay? Ito po ay test of obedience. Everything was permitted except the fruit of one forbidden tree. Yan, no? Yung pagkakaalam.
ng tama at mali. No? Okay. Sige po, a portrait of divine order. So yun po yung hardin ng Eden. Tayo po yung nilikha para sa hardin, no? Yan, napaka-importante ho yan kasi diyan yung maunawaan bakit parang kakaiba pagka ikaw ay napupunta sa garden, napupunta sa park, no? Lalo na dito sa Taiwan, di ba? Maraming park dito. Parang may kakaibang feeling. Pag ikaw ay nakakapamasyal, nakikita mo yung creation ng Lord, no? May kakaiba. Dahil nilikha tayo para doon, no? Para mamahala, para mag-ayos, no? At may purpose ang Lord para doon. Okay, tuloy natin, no? Ano ba yung mga biblical teachings na makikita natin sa Genesis 2? Okay. Una, makikita natin dito yung God's order. Yan. So, creation is completed with rhythm and structure. 6 days of work followed by rest on the seventh, establishing the divine pattern of time. Okay, di ba? Meron tayong 7 days sa isang week at meron tayong 6 days to work and 1 day to rest. Okay. Tapos, pagkatapos nyon, makikita naman natin doon sa ikalawang part, no? Yung una, yung cosmic, yung pambuo. Tapos, nag-zoom in sa isang lugar. Yung humanity, yung mga tao, inilagay ah, in a specific order. No? Makikita natin doon si Adam first, then Eve, showing intentionality in God's design for relationship and community. So, bali itong Garden of Eden, ito yung ika-anim na araw eh. No? Yan. Mamaya titingnan ho natin yan. Ma- Titingnan natin at babalikan natin yung papaano ba yun. No? Okay. Pangalawa, makikita natin dito, no? Yung biblical teachings doon is God's provision. Okay. The Garden of Eden is described as abundant, filled with trees, pleasing to the eye and good for food. Yeah. Genesis chapter 2, verse 9. This reflects God's care for both physical and aesthetic needs. Yeah. Yeah. Di ba? Yung may kaayusan, tinitake care ng Lord yung ating physical needs at the same time yung visual naroon pa rin, no? Merong yung material and then yung visual. Napaka-importante yun, no? Merong aesthetic yung makikita ho natin. Napaka-importante yon sa pamumuhay, di ba? At kahit sa mga nag-aaral, at napaka-importante na yung kapaligiran kahit sa anumang trabaho. No? Isa nga yun sa dahilan bakit maraming OFW na home base. 'Di ba? Bakit? Yung aesthetic, ano ba na ipo-provide ng isang caretaker? Yung aesthetic needs. Yan. 'Di ba? Tapos, yung mga cook na po-provide yung physical needs. So, importante yun, di ba? Importante yun. Makikita rin din natin dito yung rivers flowing from Eden symbolize ongoing life. Yung continuous flow. No? Ayun po yung sustenance. Reminding us that God provide not just once but continually. Yeah. Diba? Ah, Yung steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Continuous yung provision ng Lord, no? Continuous. Okay? God is faithful and He continuously supply yung needs. At yung supply na yon, hindi lamang para sa tao, kundi para do sa mga halaman, sa mga hayop, no? Upang maging maayos, magkaroon ng kaayusan. So God is God of order,
God is God of provision. Pangatlo, God's plan and intent for humanity. Makikita natin dito yung plano ng Diyos at ano ba yung intention niya para sa tao. So yung tao was tasked with meaningful work, no? Sabi roon sa verse 15, to work it and take care of it. Okay? Ayusin niya yung hardin, ayusin niya yung farm. And then, pangangalagaan niya. Yan. Hindi lang basta magtatanim, kundi maayos na pangangalaga at iingatan. Yan, napaka-importante yun siguro, no? Work is not a curse, but part of God's good design. Kaya nga ho meron tinatawag na ano dignity of labor, no? Mayroong dignity do sa pawis, do sa pagod, doon sa effort, no? At napaka-importante 'yon, yung galaw-galaw, kilos-kilos, 'di ba? Yan. Work is not a curse but part of God's good design. Kaya wag ho nating i-curse yung work natin. Let us be thankful dun sa work, no? And part yon ng intent ng Panginoon. No? Okay. Pangalawa, God establishes moral boundaries. Yan. No, napaka-importante ng boundaries, di ba? Adam is free to eat from any tree except one. This shows that freedom is paired with responsibility. Okay? Yung responsibility at freedom, yung kalayaan at responsibilidad, hindi yung nagkakahiwalay yun, no? At doon sa atin, ako, dami ngayon nagdedemon pa dahil sa paggamit ng freedom. Anyway, sila na yun. Pero dito po, pinapakita po sa atin, no? Hindi ho masama yung boundaries. At tayo po ay pinagkalooban ng moral boundaries. Yan. God establishes moral boundaries. Okay? Moral boundaries. Gaano ka-importante yun? Gaano ka-importante kaya na mayroong boundaries, moral boundaries? Mayroong bagay na ano. So, napaka-importante yan mga kapatid kasi kung wala iyan, di ba? Anything goes. Di ba? Anything goes. Okay, pangatlo, the creation of women. Yan. Reveals God's intent for companionship, equality, and unity in human relationship. Pinapakita ron yung uh, pangangailangan ng, ng tao, ng kasama. Di ba? At intent ng Diyos na magkaroon ng companion ang mga tao. No? Ang tao, ang lalaki. At doon din yung equality, kinuha doon sa tadyang, no? Hindi sa paa, hindi sa ulo, sa tadyang. At naroon yung pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao, human relationship, no? Unity in human relationship. Napaka-importante rin yan, no? Meron silang purpose, meron silang mission, no? Pina, yung pinakita ng Diyos yung kanyang na siya ay God of order, na siya yung God of purpose, God of provision, at hindi lamang siya nilikha, hindi lamang tayo nilikha para may masabing malikha, kundi may plano, plan and intent for humanity. Okay. So, ano pa yung makikita natin dito, no? Yung goodness ni God, God's goodness, yung sanctity of rest,
demonstrate God's goodness in caring for human well-being. Hin- Hindi tayo makina, no? Hindi ho tayo makina. Napaka-importante ng pagpapahinga. Kung paano napaka-importante na maunawaan ng tao yung kahalagahan at kadakilaan ng paghahanap buhay, napaka-importante rin yung part ng kapahingahan niya. At iyon ay pagpapakita ng Diyos sa pag-care niya. Alam niyo po yung binigay yung mana, diba? Kukuha lang ang mga Israelita ng 6 na araw na kukuha ng mana. Okay? Pagka kumuha sila ng sobra, nabubulok. Pero pagka kumuha sila sa ika-6 na araw at kumuha sila ng sobra at yung sobra na yun ay para sa Sabbath day, hindi nabubulok. No? Hindi nabubulok, hindi nasisira. So may pagpapala doon, mga kapatid. No? Mayroong proteksyon, may pagpapala, at kung maunawaan nyo ng tao, makikita niya na nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng panahon ng pagkapahingahan. Yung kapahingahan ay hindi po yan, hindi po yan yung araw-araw, no? Kundi nagiging meaningful siya kung nagamit natin yung mga araw na dapat tayong gumagawa ng ating mission, purpose, no, sa buhay, yung trabaho o yung hanap buhay. Okay. Makikita rin natin dito sa God's goodness yung provision of companionship. Yeah, the provision of companionship shows God concern for human loneliness. Diba? Na isa sa mga dahilan bakit tayo may small group kahit online, no? Kasi nga it is not good for us to be alone. Napakaganda na meron tayong community. At bukod doon sa community, yung bigger community, yung community wherein we are accountable to each other. No? Tayo sabay-sabay na lumalago. At dito rin, makikita rin natin yung companionship, yung physical, emotional companionship, no? Ng lalaki at babae. It's not good for men to be alone. No? Dinesign tayo para magkaroon ng companion. At pangatlo, yung boundaries. The tree of knowledge of good and evil are not restriction meant to harm but safeguard to preserve life and trust in God's wisdom. So hindi po dahil may mga commands si Lord, gusto niya tayong i-restrict. Ibig sabihin yon, gusto niya tayong mas safeguard. Kahit yung mga ano 'di ba? Isipin ninyo ang isang bus na walang wall o wala yung doon sa gilid, 'di ba? Tapos walang pintuan. Basta kung sinong gusto pumasok, pumasok. Kung gusto mong lumabas, lumabas, 'di ba? Habang tumatakbo, 'di ba? Ah, pag walang boundaries, walang law, walang kaayusan, ah, nakakasira 'yon, 'di ba? Paano kung lahat ng tao ay tama ang tingin nila sa ginagawa nila? Kung ikaw ay kukuha ng may-ari ng pagmamay-ari ng iba, tama ba 'yon? Dahil gusto mo lamang. So napaka-importante na ano ng boundaries. So kita natin doon yung God's goodness, God's provision, at yung boundaries ay part pa rin ng goodness ni Lord at wisdom niya. Okay. So ano yung mga practical na bagay na pwede nating makita? Una ay yung order. Creation structured with rest. Yan. Genesis 2 teachings. Creation structured with rest. Anong nangyayari doon? It builds rhythms of work and rest. No? May rhythm yung work tapos rest. Mahirap yung puro rest lang, di ba? Mahirap din naman yung puro work lang. Dapat yun may rhythm.
may rhythm. Ma-appreciate mo yung rest kung nagampanan mo o na isagawa mo yung best mo. Kasi alam mo that whatever you do it for the Lord, no? Ngayon, pagka puro rest lang, baka ang ikalain mo at nakahiga ka, isipin mo na, naku, ako pala ay nabubuhay para humiga. Ang hirap naman nun, no? Nabubuhay ka para humiga. Hindi naman ganun tayo. Unless na hinihingi ng panahon at pagkakataon o ikaw ay talagang bedridden, no? Anyway, may mga practical application yan. Pangalawa is provision. Provision ng Lord ay abundance, no? Abundant garden, continuous flow ng water. At ito po makikita ho natin. Alam niyo po yung design talaga ng Lord, di ba? Nung nag-promise ang Lord sa Israel, ang sabi niya, land flowing with milk and honey. Pag sinabing flowing, yung hindi ka na nagbobomba. Alam niyo ho, ewan ko po kung na-experience ninyo, pero ito experience namin to eh. Nung naroon kami sa Holy Spirit, no? Wala pang ano yon, wala pang nawasa na linya nung 80s, no? Nung nalipat kami ron nung 80s. Kahit naman doon sa Fort Bonifacio. Bagamat meron ng gripo doon, mag-iigib ka. Pero doon sa nung nalipat kami sa Gao area, iilan lang yung may poso, talaga yung poso, di ba? Pag sinabi mong flowing with milk and honey, flowing yun, yung bubuksan mo na lamang yung gripo, yun, flowing yun. Pero yung magbobomba ka, talaga mag-e-effort ka nun, di ba? Lalo na yung napakalaki, yung kung tama yung aking ano doon, tanda noon 2 by 6 yung kahoy, no? 2 por 6. Tapos talagang ibababa mo ng ganoon para, no? Tapos meron naman yung dipitzel, yung lalagyan mo ng tubig, tapos piping ano mo pa rin, no? I Tataas baba mo pa rin, meron kang effort. Pero dito ho, yung river, di ba? Yung river is flowing continuous flowing. Yan. Alam niyo po, yun yung po yung kung mauunawaan natin na yung disenyo ng Panginoon is for us to experience yung flowing ng kanyang provision. Abundant garden. Ano ang ibig sabihin niya? We could trust God's ongoing care. No? Yung care ng Lord ay nakabase sa kanyang faithfulness. At yung faithfulness niya na yun ay nakadisenyo na doon sa kanyang creation. Yan. Di ba? Ah, sowing and reaping. Di ba? Flowing. Yan. Okay. Plan. Makikita rin natin doon yung plan. Companionship, tapos unity. That's why yung practical application yun, the humanity tasked with work, no? The humanity tasked with work. May trabaho, may ginagawa, merong function, no? Depende sa panawagan ng Diyos sa iyo, depende sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. At dito makikita natin, work is meaningful. Yan. Work is meaningful. Kaya nga ho doon sa gospel sinabi ni Paul, huwag niyong pakainin yung ayaw magtrabaho. Bakit po? Kasi umaalis ka doon sa disenyo ng Panginoon. No? Bago pa magkasala, mayroon ng work ang mga tao. So work is meaningful. Huwag mong i-curse yan. But speak blessing to your work. No? Pagpasalamat ka sa Panginoon. No? At lagi mong tatandaan, ang Diyos ay nagre-reward. Ang Diyos ang nagre-reward. Ang Diyos ang God na
nagpo-promote. Promotion does not come from east nor west. Promotion comes from God. Okay? Ano pa, makikita din natin dito yung intent. No? Intent ng Lord na magkaroon ka ng companionship, a unity, and therefore we should value relationship deeply. Doon sa doon sa discipleship last Sunday, no? Tinignan natin yung naging relationship ni Naomi at Ruth, di ba? Talagang they binalyo ni Ruth yung kanyang relationship. Binalyo ni Ruth yung kanyang relationship. At makikita natin doon yung loyalty, commitment, hindi na transactional yung relasyon nila. Anong makukuha ko sa iyo, anong mabibigay ko, kundi nakabase na sa deeper relationship. Ano pa makikita natin doon? Yung goodness. Yung goodness. Yung rest, boundaries, and beauty. Yan. Aesthetic. Napaka-importante, no? Aesthetic. Yung pag-aayos. Yan. Napaka-importante yan. Kasama yun. So, paano natin na-apply yung mga katotohanan niya? Practice gratitude, obedience, at yung kaayusan. Order. Okay, yan. Okay, may nakuha kayo rito, no? Mga kapatid. So, ngayon naman, ito yung tanong ng iba na hindi nyo naman tinatanong pero sasagutin ko na lang, no? Kasi baka magtanong kayo. Kasi binasa ninyo, para bang binasa, na? Pagka binasa nyo yung Genesis 1 at Genesis 2, parang may pagkakaiba. Bakit ganun? Bakit doon sa Genesis 1, una ay huli yung tao? Bakit sa Genesis 2, una yung tao? Yan. Nakita nyo ho ba yun? Makikita nyo yun kung nagbasa po kayo, no? Pero tingnan ho natin yung paghahambing ng Genesis 1 at Genesis 2. Yung Genesis 1, from verse 1 to chapter 2, verse 3, structured po yun day by day account of creation. Yung 7 days, na 6 days of creation, tapos yung 1 day rest ng Lord. Ang narrative style po ng zooming in on the creation of man and woman, yung Genesis 2 verse 4 to 25 naman, naka-zoom in. No? Naka-zoom in lang doon sa creation ng man at woman, kasi paglagay doon sa garden. Doon sa chapter 1, nakapokus yun sa cosmic order, yung kabuuan, yung malaki, no? Yung ah, malawak na pananaw, no? Cosmic order. Okay. Macro yan. So, heavens, earth, animals, and finally humanity. Doon naman sa chapter 2, focuses on the Garden of Eden, specific place. Okay? Tapos, ano yung gagawin ng tao, yung vocation niya, trabaho niya, at relasyon. So, vocation and relationship. Human vocation and human relationship. Yun po yung pinag-uusapan doon sa Garden of Eden. Okay. Doon sa chapter 1, humanity is created male and female in God's image. Dito naman sa chapter 2, humanity is formed from the dust, given breath and placed in Eden to work and keep it. Okay? So, medyo mas detalyado. Tapos, dito sa chapter 1 uli, emphasizes God's transcendence, power, and sovereignty. Napakataas ng Diyos. No? Napakamakapangyarihan. Siya'y naghahari. Pero doon naman sa chapter 2, emphasize God's immanence. Napakalapit niya. Intimacy, yung kanyang kalooban, no? Pagiging malapit sa atin. And
covenantal relationship with people. Dito sinabi niya, o makakain niyo ang lahat maliban lamang. Ayun covenantal na yon, di ba? Meron pakikipagkasundo. So yun po yun, no? Okay. Nawa ay hindi kayo naguluhan, kundi naliwanagan. Kung naliwanagan kayo, pakisabing amen. Pag hindi kayo nagsabing amen, maaring nalabuan. Okay? Ano pa yung paghahambing na makikita natin dito? Doon, yung scope, universal, cosmic, Genesis 1. In Genesis 2, local, human-centered. So harmony nito, macro and micro perspective of the same event. Isang pangyayari, yung isa ay yung pangkalahatan, yung isa ay nakatuon doon sa tao. Okay? Humanity, created in God's image, male and female. So Genesis 2, born from dust, given breath, relational. Okay, relational. Yung may touch, nandoon yung kamay ng Diyos. 'Di ba? Nandoon yung kamay ng Diyos. 'Di ba? Yung sinasabi sa Genesis, 'di ba? Yung nasa sinapupunan tayo ng ating nanay, naroon yung kamay ng Diyos. No? So, complements po yun, yung dignity and dependence. Dignity and dependence. Dignity natin, we are created after God's own image. Dependent tayo sa relationship natin sa Lord. Okay? God's role. Doon sa Genesis 1, He is sovereign creator, speaks order. Di ba? Magkaroon, magkaroon, magkaroon. Di ba? Doon sa Genesis 2, humanity to work and keep the garden. Speak, personal Lord shaping, planting, breeding. No? Si God, siya yung personal, siya yung nag-shape, siya yung naglagay ng mga halaman, no? Galing doon siguro sa iba, ano niya, tapos He breathed. Yan. Hiningahan niya, no? Yan. Siguro dalawa lang ata yung nakaintindi nito. Sana maintindihan ng lahat, no? Yung, no? Yung nakaintindi, sabihan nyo lang amen. Yung hindi, sabihin nyo, no men. Okay. Shows both transcendence and intimacy. Na ang Diyos natin ay napakataas. Yet at the same time, gusto niya tayong abutin. Yan. Yun yung transcendence, taas. No? Napakataas ng Diyos natin. Yet He is personal. No? Personal pa rin ang Diyos. Kaya pag sumasamba tayo, oh, ikaw ay purihin, sambahin, napakataas mo, O Diyos, napakadakila mo, yet at the same time, nararamdaman natin siya, diba? Yun yung intimacy. Napakataas, pero bumababa at yan ano tayo. Purpose, yan, purpose, aspect purpose. Humanity to rule and steward creation. Yan yung purpose doon sa Genesis 1. Dito naman, mas detalyado, humanity to work and keep the garden. Hindi po yun magkahiwalay, no? Yung steward of creation, saan nagsisimula? Sa maliit, sa maliit, no? But the whole creation, yet at the same time, you are to keep the garden. Basta ka magsisimula, doon sa maliit. Humanity to work and keep the garden. Okay, same vocation expressed differently. Yan. Same vocation expressed differently. Style. Doon sa Genesis 1, very structured, liturgical. No? Ito naman sa Genesis 2, pakwento, narrative, relational. So different literary styles, same theological truth. Okay, ano pa? Harmony. Unity of message. Both accounts affirm that God is the sole creator and that humanity has a special role in creation.
Kaya tayong mga tao, special talaga eh. No? Kaya pag nakita ko kayo sa Sunday at sinabi ko, you are a special child, huwag kayong ma-open ha. Kasi special tayo. Okay? Complementary perspective. Now, Genesis 1 emphasizes humanity's dignity as image bearers. So, yung image ni God, tayo ay image bearers. Yung Genesis 2 emphasize humanity's dependence on God and need for relationship. No? Yan. So, makikita ho natin nun, tayo po ay image bearer, yet at the same time, naroon yung pag-depend natin sa Diyos. No? Hindi ho para magmalaki tayo, kundi patuloy po yung pakikipagrelasyon sa Diyos. Literary design, ancient Hebrew storytelling often use multiple perspective to deepen meaning. Genesis 1 and 2 are like two camera angles, one wide shot, one close up. Yan. Okay, well, medyo... Okay, practical application. Yung dual accounts na to remind us that faith involves both awe at God's cosmic power and intimacy in His personal care. Okay, di ba? Pagka inabot natin, I stand in awe of you. Talagang sinasabi natin, Lord, you are very transcendent. Lord, napakataas mo, no? Tapos pagka sinabi, Diyos ka sa akin, no? Inaano mo naman yung personal na, na nakikipagrelasyon ng Diyos sa iyo, no? Okay. Ah, Parehas yun sa ating pananalig at pananampalataya. Now, remember Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ? Nung pakakainin nila yung 5,000, nagtanong siya sa mga alagad. Pero, pagka binalikan natin yung account, alam na ni Jesus yung kanyang gagawin. No? Alam niya na. Alam niya na. Pero nagtanong pa rin siya. Di ba? Transcendent, makapangyarihan, yet at the same time gusto niya ng communication, pakikipagrelasyon. Nawa po, nakuha ho natin yan. So, practical lessons for today. No? Ano yung mga practical lessons natin may kita? Yung work as worship. Our daily labor is part of God's design meant to be purposeful and fulfilling rather than burdensome. Na makita natin nawa yung work ay part ng worship. At doon papasok yung pag-ibang tanaw natin. May dahilan bakit ka nilagay ng Panginoon dyan. May purpose ang Lord. May higher things. No? Pagka ganun na, hindi na siya magiging burdensome. Kasi alam niyo, pinakamalaking burden sa tao, yung mamuhay ng hindi niya alam yung kanyang purpose. Kahit bigyan mo yan ng pera, bigyan mo yan. Pagka hindi niya alam yung purpose niya, naku, wala lang, mawawala. Di ba? Okay. Pagka nakikita niya na kasama niya ang Diyos, yet at the same time, yung God ay mayroong higher purpose sa buhay niya, may kita mo, magbabago yung perspective. Ano pa yung makikita natin? Rest as sacred. Okay. Rest as sacred. Observing rhythms of rest honors God's order and protects our health. Yan. So, napaka-importante yan. No? Yung observing yung Sabbath. Pangatlo, relationship matters. Relationship matters. Companionship and community are central to human flourishing. Isolation is contrary to God's intent. Kailan nanghina si Elijah? Nung akala niya na wala na siyang kasama. Akala niya siya na lamang. Di ba? Kaya relationship matters. Si Jesus Christ, nung sinenya yung kanyang mga alagad, sinenya 2 by 2. 2 by 2. No?
two by two. Relationship matters. Pang-apat, boundaries protects. God's commands are not arbitrary but protective, guiding us toward life and away from harm. Yung boundaries, nagpro-protect yun, mga kapatid. Diba? Yung bakuran, diba? Nagpo-protection yan, nagbibigay protection. Gratitude for provision. No? Recognizing creation's beauty and abundance should inspire worship and stewardship of the earth. No? Gratitude for provision. God provided good things. At yung provision niya continuously flowing. Diba? Okay. So sa huli, ito po yung takeaway natin. Genesis 2 is not just a historical account, it's a theological blueprint. It shows that God's goodness is woven into creation. His provision sustains life. His order gives structure. Okay? Yung order niya, nagbibigay ng structure. Alam niyo, isang kagandahan dito sa Taiwan, di ba? Yung orderliness, merong structure, di ba? At dahil doon, predictable, nakikita mo yung kaayusan, di ba? His plan gives purpose. Yung plano niya, purpose. No? Meron siyang macro plan, di ba? Yet at the same time, meron maliit. Kaya nga ganito eh, sa malaking plano ng Diyos, kaparte tayo. Gaano man kalaki o kaliit ang tingin mo, kaparte tayo doon sa malaking plano ng Diyos. Ganon din sa church, di ba? We are all part of of Christ's body, body of Christ. At anuman yung parte natin doon, mahalaga tayo, may purpose ang Lord sa atin. His intent for humanity is to flourish in relationship with Him and one another. Yan. Hindi tayo nilikha para maging tawag dito, Lone Ranger. Nilagay tayo ng Lord sa sa community, no? Nilagay tayo ng Lord sa relationship. Yan. Okay? So, yan po ang ating paglilingkod sa gabing ito. Nawa po ay may mga kuha po kayo, no? Kung may natandaan sa dinabi-nabi ng ating kwento sa gabing ito, pasensya na sa iba. Medyo mahaba-haba yun kasi kailangang maipaliwanag. No? Kailangan maipaliwanag yung bagay na yan. Okay? So, salamat sa Diyos sa mga nakaunawa doon sa Genesis 1 and 2. Na medyo parang, kung medyo observant ka at critical, meron kang critical skills, critical thinking, di ba? Makikita mo, oy, parang magkaiba. Di ba? Okay, sige. Maraming salamat po. Tayo po ay mananalangin. May mga prayer request tayo sa gabing ito. No? Patuloy natin itong ipapanalangin. Bagamat may nagpapasalamat tayo doon sa mga sagot ng Diyos, no? Medyo papasalamat tayo doon sa ibang mga sagot ng Diyos. Meron tayong ipapanalangin. Okay. So, patuloy nating ipapanalangin ang mama ni Ate Andrea, ano? Yung kanyang paa. Okay. Namamaga pa. Tapos ipapanalangin din natin yung si Kuya Rudy in total recovery, no? And strength para sa kanya. Ah, si Andre, no, yung bata na ngayon ay ngayon naka-schedule, no? Hindi ko alam kung nakalabas na siya sa operating room, but
Yan, papanalangin natin ng healing and recovery at yung family. At nawa, makasama natin sa Sunday yung family niya. Si Felipe na tiyuhin ni Ate Nelly, no? Na mamaya ay may procedure sa arteroid, no? Na maging successful yung medical procedure. Si Nanay Victoria Butala na total healing and recovery. Ah, at yung ating paghahanda para sa ating church anniversary, ang pagsasama-sama ng mga kapatid mula sa Hualien, sa Taipei, sa Taoyuan, no? Sa Nung'an, sa Chungsan at sa Nung'an, sa February 22. Yan. At si Kuya Sami, yung kanyang mata, no? Patuloy na recovery at kagalingan. At si Ate Lilia, yung kanyang ah, siya na ma-endure niya yung lamig at patuloy na pag-iingat, no, sa bawat isa sa atin. Okay. Sige po, tayo po ay manalangin kung meron pa hubang pahabol, no, na panalangin. At siyempre yung ating yung nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat yung dinalaw natin sa ospital nung Sunday, yung nalagaan ni Ate ah, Maui ay dinalaw natin nung Sunday na nasa ICU, no? Ngayon nakalabas na. At dalangin natin na with this week ay magkaroon na ng total recovery. No? Okay, tapos yung apo ni Ate Marjorie, si Kaisen at Kenshin na mayroong mild pneumonia. Okay, ang Diyos ay manggagamot at si Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nagpagaling siya noon na patuloy siya magpapagaling sa ngayon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, kayo na Diyos ng kaayusan, kayo na Diyos ng provision, kayo ang makapangyarihang Diyos na sa amin ay nakikipagrelasyon, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong katapatan at sa katapatan niyo, Panginoon, tinutugon niyo ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Sa iyo, Panginoon, itinataas namin ang mama ni Ate Andrea, Panginoon, na maging maayos yung ah, kanyang kalalagayan, O Lord. Dinadalangin, O Lord, na sa pangalan po ni Jesus ay matagpuan anuman yung kailangang ayusin doon. And we pray, Lord, for healing, O God. We ask for life, we ask for healing, we ask for your provision, O God. Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy din ang panalangin para kay Kuya Rudy na kayo po, Panginoon, ang magpalakas, makarecover siya at makabalik na sa kanila, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, ganun din po si Andre, Panginoon, yung bata na mula sa Abu Dhabi ay dinala rito, Lord. At Lord, I pray na patuloy kayo ang Diyos na magpatatag ng pananalig, pananampalataya ng buong family, O Lord, ng tatay. Patuloy kayo, O Diyos, na tumugon sa lahat ng pangangailangan. We pray for successful uh, operation and recovery para kay Andre. Ganon din po kay Felipe na tiyuhin ni Ate Nelly. I pray for uh, successful medical procedure mula doon sa at cartoid niya, Panginoon, at gagawin mamaya, Panginoon, na procedure, O God, Lord. Hawakan niyo po ang kamay ng mga doktor na kikilos sa kanya. Ganon din po si Nanay Victorina, Panginoon, Butala, patuloy, Panginoon. Nagpapasalamat kami at umigi na ang kanyang pakiramdam. But
still, Lord, we are praying for healing and recovery. We're praying for provision coming from you. Lord, we pray for Ate Lilia, Panginoon, yung kanyang health. At Lord, yung patuloy kayong gumalaw at kumilos sa kanya. Ah, Protectionan niyo po siya mula sa cold weather na ito, Panginoon. Ganon din po si Kuya Sammy. Dalangin, Panginoon, yung kanyang mga mata ay pagkaloob niyo na maging maayos, mawala yung mga ah, ano man yung cause noon, O Lord, na nagiging problema niya sa kanyang mata. Sa pangalan po ni Jesus, ganun din po si Kaisen, Panginoon, at si Kenshin, Panginoon, na pagalingin niyo nga po, O Diyos, at sa pangalan po ni Jesus, abutin niyo nga po yung mga pamangkin ni ate, mga apo ni Marjorie, O Lord. Ganun din po, O Diyos, yung alaga ni Ate Maui na iyong nga pong palakasin, O Lord, makarecover. And I pray, Lord, na itong week na ito ay makauwi na rin, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoon, ang magpala sa bawat mga kapatid at palakasin niyo po ang bawat isa. Lord, ang anuman yung mga prayer request pa na hindi na ipanalangin, kayo po ang Diyos na tumugon. Ingatan niyo po ang pamilya ng bawat isa at patuloy ka, O Diyos, na magpakilala na sa mas intimate way, Panginoon. Sa iyo po binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, magandang gabi po mga kapatid, no? Salamat po sa inyo. And, okay, magandang gabi po Ate Mayes. Kayo po ba ay nasa Pilipinas na o nasa Europa pa? Okay, nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Kumusta rin kay Pastor Lito? No? Okay, mayroon pa ho bang pahabol na prayer request? Okay, mukhang, kung wala na, tayo po ay mag-end na, no? Okay, salamat sa inyong pagsama sa gabing ito. At magpapatuloy po tayo sa biyaya ng Lord sa next week. Nasa chapter 3 na tayo, no? Ng pag-aaral sa Book of Genesis.